Marconi Subdivision, Barangay Silangan, Road 3, Calauan, Laguna. Ginagawa, nilinis na itong San Agustin Church, bawal ng pumarada dito. And then sa harap na ito, nandiyan yung UNESCO World Heritage Site marker, hindi pa ino-open. A marriage will be celebrated Romay Sanjay of 2785 Marconi Subdivision, Barangay Silangan, Road 3, Calauan, Laguna. Her parents are Christ our Lord. Amen. And may the Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit.
Hello mga kasenyor, we just arrived dito sa Ilocos Norte. Ang first destination natin dito sa Paway. Nasa likod natin ang isa sa pinakamagandang simbahan sa buong Pilipinas. Ang simbahan ng Paway Church o San Agustin Church. This church was completed in 1710. It has the best representative of Buttress Church. It's an earthquake baroque. It is also included in the 4 churches, Baroque churches na nasa World Heritage Sites na napabilang ang Pilipinas. Kaya tara, samahan niyo ako as we explore the San Agustin Church or the Paway Church. Yung nasa likod natin. Tara na!
One of the four Baroque churches po ito. Nasa Iloilo yung isa, nasa Manila yung isa, tapos nasa Cagayan. Paway. Paway, Yung isa po. So, one of the four Baroque churches po ito. UNESCO. Nauna po itong naging UNESCO World Heritage List. Mas nauna po ito sa Vigan kasi 1993 po ito, 1996 sa Vigan po. Opo. So, katulad ng sinabi ko kanina, bakit ganito yung material? Cobblestone, kung sa Paway makikita natin mga corals. So yung explanation po doon, yung marami doon sa lugar, yun yung ginagamit. So marami kasi dito ang cobblestone, makikita po natin yung mga bundok na yon. Doon po yung mga puti, doon po yung pinagkukunan nito, pero ipinagbabawal na po ng DNR na kumuha po kasi nakakasama po sa. So dalawang bagay po. At saka ito po, yung pinagtikit po diyan, wala namang semento noon. Kala ko egg white po yan. Egg white ba yan? Egg white. Parang Egg white. sa ano? Opo. Sa Bacolod? Opo, egg Oh my white din po. goodness. Opo. Wala po yung ganyan po. What year was this church built? 30, Ang sorry. groundbreaking po nito is 1765. The original church, saan ang location? Ang original church po, makikita po dito, mula dito, ay ang Twin Chapel po ng Santa Maria, yan po. Yung sa baba na yan? Opo. Na ginawa na pong school po ngayon. Nandun pa po yung isa. Kung bakit ganyan po yung facade niya, ginaya din po doon. Yung school That na is to. the Twin Chapel po, pero wala na po yung isa. Okay. Opo. Pwede Yan po yung pala. original na church. Yun pala yun. Opo. That's the original church of Santa Maria. Opo. Santa Maria. Ginagamit pa po siya ngayon. So bakit bayabas ang nilagay nyo doon sa... Yung nagpapakita siya dun sa may puno po siya ng bayabas diyan. Dito nung tinayo. Dati. Opo. So bayabas pala yung... Opo. yung So kung that's pupunta po bayabas dito pala. tayo, ang piyesta po ng patron po dito is every August 15. At saka every August 15 din po, walang araw na hindi siya umuulan. So Santa Maria is Virgin Mary. Opo. Okay. On the way na po ito, nilalakad po ng church na maging isang basilika. Okay. Opo.
laging at bukas ang simbahan ng Megao. Sa Monday, normally karamihan na simbahan ay sarado pag Monday. Yan, pumapasok natin. Ito yung pinakamaganda simbahan. Kasama siya sa mga 4 Baroque churches under UNESCO World Heritage Site. Super ganda, super nice. Hello mga ka-senior. Finally, naandito na tayo sa Megao Church. Ang tamang pangalan is Santo Tomas de Villanueva Parish Church. This is one of the 4 churches included in the Baroque churches in the Philippines under the UNESCO World Heritage Site. The parish was founded in 1731, and then this church was completed in 1797. So it's made of adobe, limestone, and corals. And then in terms of architecture, it's Baroque Romanesque style, and its ochre color is due to the materials used in the construction of the church: adobe, egg, coral, and limestone. So, yun yung napuntahan na natin finally. Matagal na natin napuntahan na natin ito matagal, pero first time natin siyang i-video. So, I'm very happy na nandito tayo sa Megao at tina-enjoy natin, pinapakita natin ang detalye ng simbahan ng Santo Tomas de Alcantara Church. Interesting to note na magkaiba yung height ng dalawang belfry. Isang medyo mataas at isang medyo maikse, pero pointed yung ibabaw. This is the UNESCO World Heritage Site. The Church of Santo Tomas Villanueva possesses exceptional universal value that deserves protection for all the benefit of all humanity. Yan, dapat ma-preserve to.